Reaction time tayo mga didilis para sa naging latest speech ng ating Vice President Sara Duterte. Alam niya kasi na sa kanya nakatuon ngayon ang impeachment complaint dahil yung impeachment na isinampa nila kay PBBM ay matagal nang naibasura ng House of Representatives. Kung kaya sa kanya na, ramdam na niya ngayon ang impeachment para sa kanya at nagkaroon na siya ng speech na binabasa lang naman talaga niya. Pakinggan natin ngayon at magbigay tayo ng ating reaksyon. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Tama po ba kaya ang naririnig natin mga kapatid sa bunganga ng ating Vice President na ang impeachment case na inihain na ang Akbayan para sa kanya ay walang kalakip na ebidensya? Nako, hindi po totoo yun, dahil akala mo lang yun dahil tulad ng mga reklamong inihain ni Senator Trillanes para sa inyo, gabundok ang mga ebidensya noon. Kung kaya hintayin nyo ang tamang panahon dahil sangkaterbang ebidensya ang naghihintay sa inyo. So, ibig sabihin, maling impormasyon ang nasagap ninyo. At sinasabi nyo walang kredibilidad ang Akbayan para magsampa ng impeachment laban sa inyo? Who are you to say that? Kayo ang walang kredibilidad dahil wala kayong ginagawa as Vice President. So, better shut up. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Bitter forever na Vice President, hindi nakaka-move on dahil ang totoo, siya yung gustong maging Pangulo na never in your dreams hindi yan mangyayari dahil isa ka lang ambisyosa. Yung sinasabi mong nalugmok ang Pilipinas dahil sa kapabayaan ng ating Pangulo, hindi po totoo yan dahil alam ng Pilipinas, alam ng bawat Pilipino, nakikita namin kaliwat kanan, nagtatrabaho ang Pangulo, nagdi-deliver. Ang hindi namin nakikita, ang totoo, ay ikaw walang ginagawa as Vice President. At sinasabi niyo pang dahil sa kanyang kapabayaan at sa kanyang bisyo? Ano yung bisyo? Noong panahon ni kupong-kupong na issue pa yan na paulit-ulit nyo lang sinasabi, move on na kayo, walang bisyo yan. Ang may totoong may bisyo, alam ng bansang Pilipinas kung sino ang may bisyo. Pinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Akala mo lang hindi na ipakita ang mga ebidensya na magdidiin sa'yo tungkol dyan sa Mary Grace Piatos issue. Ang totoo niyan, ikaw ang hindi nagpapakita doon sa Senado or sa Congress. Kung kaya, akala mo lang hindi na-solve ang issue na yan. So, ikaw yung may burden of proof. So, ikaw yung magpapaliwanag during the impeachment case. Kung kaya, humanda ka talaga. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Malinaw na malinaw po ang ipinaglalaban nila, VP Sara, para sa kaayusan ng ating bayan, para maiahon tayo sa kahirapan, para hindi natin maibigay sa China ang West Philippine Sea at kung ano pa man dyan. At yun yung dapat mong nakikita. Kung kaya dahil bitter kayo, hindi mo talaga yan maintindihan kailanman. At yung sinasabi nyong pang-aabuso, wala sa present administration ang may kaso ng pang-aabuso. Again, alam ng bawat Pilipino yan kung sino ang may kaso, maraming kaso ng pang-aabuso. Sa mga nanonood po, pakisubscribe ng ating channel.